Ito ang eksenang kunwari nirespondihan ng MMDA rescue units. Ang bus na ito na puno ng mga pasero, bumangga sa chemical tanker. Walang ano-ano'y biglang umusok ang tanker, saka nahilo ang mga pasero. Kasamang responde ang rescue units ng BFP, DILG at volunteer groups. Isa lang yan sa simulation activities ng MMDA sa pagdiriwang ng kanilang ika-37 anibersaryo. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, pagpapakita ito ng kahandaan ng gobyerno na makipagtulungan sa private sectors at volunteer groups para rumisponde sa mga sakunang gaya nito. Ang may 500 miyembro ng MMDA Rescue Battalion mula sa iba't ibang unit ng ahensya, sumailalim daw sa matinding pagsasanay para sa iba't ibang rescue operations. Bukod sa rubber boats, fire trucks at mobile patrols ng MMDA, may K9 units na rin ang ahensya na maaaring tumulong sa pagresponde sakaling magka-landslide o earthquake. Nagsumite na ng shortlist ang Judicial and Bar Council para sa susunod na Associate Justice ng Supreme Court. Kabilang sa mga nasa shortlist sina Court of Appeals Associate Justice Rosemarie Carandang, dating University of the Philippines College of Law Dean Marvic Leonen, dating Department of Energy Secretary Rafael Perpetuo Lotilla, CA Presiding Justice Andres Reyes Jr., CA Associate Justice Jose Reyes Jr., CA Associate Justice Noel Tiham, at founding Dean ng De La Salle University College of Law na si Jose Manuel Diokno. May hanggang November 22 ang Pangulo para makapili ng bagong Associate Justice. Pinababawi sa merkado ng Department of Health sa pamamagitan ng Food and Drug Administration ang 6 na brand ng noodles mula sa Korea. May taglay raw kasing benzopyrene ang mga ito na nakaka-cancer. Pansamantala ring ipinatitigil ang pag-angkat sa mga naturang brand ng noodle hanggat di pa napapatunayang nasa acceptable level ang taglay nitong cancer-causing chemical. Paglilinaw ng DOH, walang total ban sa lahat ng Korean noodles, kundi pagre-recall lamang sa 6 na nabanggit na produkto. Jay Sabale, GMA News.